So ayun nga, no, may nagtanong sa akin kung kahit ba mag-deactivated ng matagal ng FB, tapos itatry na manghiram again sa mga OLA, ha, pwede para bang yan, makapag-loan o ma-identify pa kaya o ma-identity search pa ba o ma-scan pa ba kung malalaman pa rin ng mga OLA na meron siya mga hindi nabayaran. Yun ang tanong sa akin. Pero dinawin natin itong ganitong klase ng tanong, mga ka-Johnny. So simulan na natin. Alright, welcome back dito sa ating channel, ang Janitor TV, Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So bago ang lahat, lalambing lang po ako sa inyo. Pakipollow na lang po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At paki-like na rin po, pakikalat na rin po sa pamamagitan ng share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun, may nagtanong sa akin nung nakaraan pa to no? Nung nakarang araw, nung Sabado yata ito to. Pero ngayon ko lang ulit nahukay kasi mas inuna ko yung mga mas mahahalagang bagay na pag-uusapan. Meron ito, mahalaga rin naman pero medyo questionable sa akin Pakita ko sa inyo. Halimbawa, mag-loan ulit pero may dati pang loan na hindi nababayaran. Tapos nag-deactivate ka ng account mo for 5 months. As lang kung mag-apply ka ngayon, madidetect kaya ang identity mo? Ay, ang identity mo? Yes! Ang sagot ko dyan, oo, yes, oo, at syempre, maaari talagang ma-identity scan yun sa'yo. Madidetect pa rin ng mga OLA yan. Unang-una, bakit nila madidetect? Kung yung OLA na hiniraman nyo, example natin, mga CIC accredited submitting entities. Sige, sabihin na natin mayroong mga abusadong OLA talaga na submitting entity ng CIC o ng Credit Information Corporation. Okay? Ngayon, meron ka mga nautangan. Example na natin yung mga accredited o submitting entities, Value Loan, tsaka yung Lemon Loan, di ba? Treasure Bowl Fintech. Tapos meron ka na hiraman na Digido, hindi mo rin nabayaran, no? Submitting entities din yan. O meron kang Online Loan Pilipinas, submitting entities. Meron kang Pinbro, Kibico, Manicat, Peso Ready. Halos lahat yun, puro mga submitting entities. Meron ka pang Bilis, may tala ka pa, di ba? Sinabi ko sa inyo yung halos talagang ano dyan. Pero marami pa rin yung mga loan shark na nandyan sa CIC. Linawin ko lang, ha. Ngayon, nag-deactivate ka ng iyong account. Kala mo safe ka na, hindi ka safe. Kahit mag-deactivate ka ng account mo ng FB mo for 5 months, madidetect ka pa rin ng mga yan. Lalo na kung magkakapatid yung mga OLA na nahiraman mo rin. Ewan ko ba trip nyo pa rin mag-apply? No, ito payo ko lang sa inyo, no? Kung trip nyo mag-apply pa rin sa mga abusadong OLA, bahala kayo. Kaya minsan ako napapakakamot ako ng ulo kaya medyo nagkaroon doon sa tanong na yun, no? Nag-deactivate ka na ng 5 months para umiwas ka sa harassment, tapos mag-a-apply ka pa rin sa mga abusadong OLA o sa mga online lending apps. Siyempre, madidetect ka ng mga yan. Kung magkakapatid, example natin dyan si Mocha Mocha, Peso Bupay, Quick Lock, sabihin mong revoke yan at wala nang lisensya sa SEC, accredited naman at submitting entities yun ng CIC. Di ba? Makikita record po ninyo dyan. Siyempre magkakapatid. Sino ba yung mga magkakapatid dyan? Mostly, marami rin kasi magkakapatid. Yun nga, sinabi sa inyo kanya, si Peso, si Bali Loan, sila Wow Pera. Pero yung Treasure Bowl, Bali Loan yun, tsaka Lemon Loan yata, kung doon nagkakawin. Si Peso pala yata. Parang gano'n na, nalito tuloy ako sa CIC. Hindi ko na naman nasisilip. Pero, tandaan niyo basta mga accredited na CIC o submitting entities, makikita pa rin nila yan kahit nag-deactivate kayo ng matagal. Ang siguro tinatanong nito kung makikita pa rin yung FB account. Kung nag-deactivate nga kayo pero ibigay nyo naman yung inyong info, yung inyong informasyon sa OLA na yun nang hingi ng inyong FB account tapos magpapalit kayo, siguro ganun. Ito lang real talk lang kasi kung balak nyo mag-farm, I suggest na wag nyo na lang gawin kasi mas lalong nagiging talamak yung mga abusadong OLA. Kasi totoo lang yung mga pagpaparma, hindi ko hinusgahan kung farmer kayo o kung ano man, pero hindi maganda yung pagpaparm. At kung susubukan nyo pa rin na mag-loan dyan sa mga abusadong OLA, it's up to you. Wala na ako ron, hindi ko naman kaya hawak yung utak ninyo, yung isip ninyo,
kung gusto nyo pa rin yung mga harassments. Kasi nakita ko rin siya doon sa isang sa isa pang Ola vlogger din nagtanong pa rin siya na ganoon din, same question din, na matagal na siya nakapag-deactivate, tapos gusto niya sumubok mag-loan ulit sa iba pa. Totoo lang, nakita ko siya na doon na naka-comment, hindi na ako nag-reply dahil nahalata ko na talagang gusto niya mag-loan pa rin, no? Hindi sa sa kanya na hinuhusgahan ko siya, pero tingin ko talagang gusto niya mag-loan, pero I doubt, lalo na kung ibibigay mo yung real identity mo, yung ID na pinakita mo nung una, kung ginamit mo yung pa rin, kaya talaga makikita ka ng mga yan. Kaya kung may magsasabi mga Ola vlogger, no, yung mga reviewer na hindi makaka-apekto yan, o kaya may magsasabi ng Ola vlogger o Ola reviewer din na gumamit kayo ng bagong SIM card, bagong cellphone, I doubt. Nagsisinungaling yun, totoo lang mga yun nagtuturo ng mga pagpaparaming yung mga Ola vlogger na yan Totoo lang, napanood ko yung video niya, sinabi niya doon sa video niya mismo yun, clue, babae siya. Sikat din yun pagdating sa Ola review. Pero hindi si Ate Red yun kaibigan ko yun. Tsaka sila Team Marco, sila Pat Quinto, yan mga honest review, mga honest Ola reviewer yan. Ngayon, sabi niya, gumamit lang daw ng bagong cellphone at ng bagong SIM, makakapag-apply daw, ma-approve, sabi niya. Pero doubt kasi para sa akin, kung gagamit ako ng bagong cellphone at gagamit ako ng bagong SIM card, ang ipapakita kong ID is the same, at ito yung mukhang ito pa rin ipapakita ko doon sa Ola. Diba merong face recognition? Paano ka maka-approve? Maliban na lang kung gusto ko talagang i-approve ng isang abusadong Ola at para painan ka ng maliit na halaga para maharas ka. Para sa akin, sisinungaling yun, no? Naghahakot lang talaga siya for clout. Okay, nagtuturo na rin siya na maging Ola farmer yung mga tao. Para sa akin, ay sasabihin niya, no? Kasi may system basis yung may system data na makikita niya yung ng data na yan doon sa system nila, sa computer nila, na pag nag-apply ka, makikita mo kagad yung itsura mo. Siyempre, titignan nila kung naka-register ka ba sa kanila, o sinubukan mo na magkaroon ng loan sa kanila, o meron kang loan na hindi nabayaran, makikita nila yan. Pagkatapos CIC accredited pa. O, di ba? Di ganun na kasimple yan. Kaya kung sasabihin niya na legit yung ganun ginagawa, I doubt. Baka siya ginagawa niya talaga yun. Kaya minsan ayoko ayoko lang magsalita sa mga ibang Ola vlogger, no? Kasabihin kasi nahamak natin sila, inaaway natin. Hindi. Ine-exploit lang natin yung kasinungalingan nila. Kasi minsan totoo lang, ang dami pa rin kasi naniniwala sa mga ganun na walang harassments, laging positive, tapos sasabihin niya, tulad mag-deactivate lang kayo. I doubt that. Meron pa nga ako isang napanood na isa ring Ola vlogger din. Wala rin kinalaman. Napanood ko talaga mismo talaga kasi yung video niya. Hindi niya alam kung ano ang sistema ng CIC o ng Credit Information Corporation. Hindi siya nagre-research. Lagi pa niya sasabihin sa video niya, araw-araw ako nagre-research. Pero pag pinanood mo yung video, wala siyang alam. Totoo lang. Wala akong naiintindihan sa sinasabi niya. Lagi niya sinasabi, hindi totoo yan. Kasi hindi nagre-research. Kaya yung mga ganong klase ng mga Ola vlogger na mga kadyani, hindi ko sisiraan ini-exploit ko lang yung kanilang mga kamalian, yung mga misinformation na nilalabas nila sa dito sa platform ng YouTube, kahit sa Facebook. Kasi minsan nakakalil lang sila totoo lang, no? Ako, gusto ko lang kayo malinawan sa mga pinag-uusapan natin dito, hindi para manira. Malinawan kayo na kapag kayo nag-deactivate ba ng account niyo sa Facebook, mag-a-apply na naman kayo ng loan doon sa mga Ola, matitrace pa rin na, ma-identity pa rin nila kayo, ma-detect pa rin nila kayo. Totoo lang. Lalo na kung ang system nila medyo maganda. Paano kung katulad ng iba? Diba, yung hindi nga nagkaroon ng utang, mailalagay pa nila ron, lalo kung nakukuha nila yung contact, tapos makikita pa nila sa Facebook. Doon pa lang kumukuha sila ng information Diba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng utang kahit wala naman tayong loan sa mga ibang Ola. Lilinawin ko lang, hindi ako galit sa mga yon. Ayoko lang sa mga naglalabas ng mga misinformation. Ito malamang nakapanood to dun sa mga ganun Kaya siguro sinubukan niya i-deactivate, baka doon niya nakuha yung ideya. Baka doon niya nakuha doon sa mga Ola vlogger reviewer na yan, no? Sinungaling yun, mga ganun para sa akin. Tapos sasabihin nila, totoo yung sinasabi nila. I doubt. I really doubt it. Kaya kayo mga honest reviewer dyan, andyan naman. Mga nagsasabi nga totoo kung ano yung mangyayari sa inyo kapag nagkaroon kayo ng mga
loan doon sa mga abusadong OLA, doon sa mga mapagsamantala, sa mga loan sharks. O, andyan si Ate Red, si Pat Quinto, si Tim Marcos, di ba? Yan mga panoorin ninyo kung gusto niyo talaga ng legit at honest reviews sa mga OLA. At wala pang promotion. Totoo lang. Hindi nagpo-promote kasi wala mga nakalagay na link doon sa kanilang mga description o sa mga comment section. Diba? Doon ang panoorin nyo. Mas legit pa talaga yun. Ay, shoutout ko sila. Doon kayo manood sa mga katulad nila. Hindi doon sa mga hindi raw promoter, hindi raw agent, mga nagre-research daw araw-araw, kuno, pero walang naiintindihan sa mga ginagawa ng video. Kaya I doubt them. Minsan kahit na, hindi ko naman balak panoorin yun eh. Na dumadaan kasi sa wall, siyempre wala ang ano ko, di ba? Ano sa isa pag pinanood ko sila, pero siyempre dumadaan, napapahaging ako, napapaano ko, nakiklickbait ako ng mga title nila eh. Kaya ganun ang nangyayari. So yun mga kadyanin ha, update ko lang kayo sa ganito, kung sakasakali nag-deactivate kayo ng ilang buwan, kahit nga 1 year yan, kahit taon pa yan, tandaan nyo, madidetect kayo niya mga yan kung sila ay accredited as a meeting entities ng CIC at kung sila ay mga magkakapatid na OLA. Tandaan nyo, okay? Malinaw? Hindi. Pero sa ating ko, ako malinaw na may sinabi ko, baka na, sana naiintindihan nyo, sana nakatulong sa inyo. So yun, ito ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. Sarang hamnida po.